sa Baguio, maging sa lalawigan ng Benguet, problema naman ang pagguho ng lupa o yung tinatawag na landslide. Isa ang kumpirmadong patay. Nakatutok doon live si Katrina Son. Katrina. Mike, kung buong umaga nga hanggang kaninang hapon ay malakas na ulan na sinabayan pa nga ng malakas na hangin ang ating naranasan dito sa lungsod ng Baguio ngayon ay ambon na lamang. Malalakas na ulan at hangin na tila sumisipol. Nadala ng bagyong Labuyo ang humagupit sa Baguio City. Sa lakas ng bayo ng hangin, ang mga puno at halaman tila sumasayaw na. Ang ilang kawad ng kuryente lumaylay na at ang ilan pa nga ay naputol pa. Dahil nga sa tuloy-tuloy at malakas na pag-ulan dito sa Baguio, tumaas nga ang tubig sa ilan sa mga parte nito. Tulad na lamang nga dito sa Purok 12 sa Irisan. Katulad ngayon, makikita nyo sa aking likuran na tila may lawa pero dati puno raw yan ng mga halaman. Dahil sa lakas ng ulan, nagkaroon ng landslide tulad sa Purok sa Irisan. Ang bahay na ito, natabunan, pinaniniwala ang may bata raw sa loob nito. Agad namang nakaresponde ang rescue group ng Barangay Irisan. Tumaas din ang tubig sa lagoon na kinapapalooban ng Barangay Lower Rock Quarry at Barangay City Camp Central. Kaya maaga pa lang, inilikas na sila. May posibilidad daw kasing malubog ang mga naturang bahay. Ganito ng signal number 3 na talagang very prepared na po kami. Kasi alam naman na po namin yung gagawin namin. Nagpo-force evacuation na po tayo. Kasi po yung tubig dito po sa lagoon ay tumataas na po. Yung drainage po natin medyo barado na po, mahina na po yung agos niya, kaya yung mga tao pinapalikas na po natin. Nasa 71 pamilya na may 340 katao ang sapilitang pinalikas sa Aguinaldo Elementary School sa Lower QM na nagsisilbi nilang evacuation site. Kami po ay nanawagan na bigyan nyo rin po kami kahit konting tulong. Medical assistance sa mga bat. May mga anak silang maliliit. Tapos nakita namin mga sinisipon, sinuubo. Naging pahirapan naman sa mga motorista sa pagtahak sa Marcos Highway ang paakyat sa Baguio City dahil sa kapal ng ulap at lakas ng buhos ng ulan. May ilang kalsadang isinara sa mga motorista dahil sa pagbuhos sa lupa. Sa Barangay Santo Tomas, Tuba, Benguet, patay si Jomar sa likod matapos matabunan ng mudslide kaninang alas 8 ng umaga. Kwento ng katrabaho nito, tumagal ng halos 1 oras ang paghahanap sa biktima dahil sa halos 4 na talampakang kapal ng putik. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklara itong patay na ng sumuring doktor. Mike, sa mga oras nga na ito ay tumila na nga ang balakas na pag-uulan dito sa lungsod ng Baguio. Pero paminsan-minsan ay nararanasan pa rin nga natin ang medyo may kalakasan na hangin. At sa ngayon nga kung makikita nyo sa aking likuran na konti-konti na nga bumababa ang fog at binabalot na nitong muli ang lungsod ng Baguio. Samantala Mike, nagpunta rin nga dito ang Kapuso Foundation para mamigay nga ng tulong sa mga nasalanta. Mike? Katrina, kamusta naman yung mga daanan, paakyat at pababa ng Baguio tulad ng Cannon Road, Marcos Highway at Nagilian Highway? Katrina? Mike, sa ngayon nga ay nakasara pa rin nga ang Cannon Road dahil kanina nga ay nagkaroon ng landslide dyan. Tapos may mga bato pa raw na nahuhulog sa daanang iyan. Kaya para safe raw ang mga magbiyabiyahe palabas nga ng Baguio at papunta ng Baguio, minabuti na lamang ng CDRRMC na ipasara na muna pansamantala ang Cannon Road. Mike? At ang Marcos Highway at Nagilian, Katrina? Passable pa rin Mike ang Marcos Highway at ang Nagilian Road. Kaya sa mga magpupunta ng Baguio o uuwi ng Maynila o ng mga lowlands ay ina-advise natin sila na i-take nga ang Nagilian Road o ang Marcos Highway. Mike? Maraming salamat Katrina Son.